Okay, let's vlog part 2. Marami akong vlog na hindi ko hindi ko nirelease kasi para bang for me, it's kind of useless and my comments are actually ni-record ko and ni-review ko kung okay yung salita ko o hindi o kung stupid. Pag stupid, delete ko. Anyway, so ang daming ganap, no? Ang daming nangyayari. Alam mo, I hate to I hate to blog about politics. Pero alam mo yung negosyo ko na apekto. Let's face it, di ba? Alam nyo, gusto lang namin ng gusto lang namin ng stability. Okay? So, akala ko nung sinabi ni BBM na they want reconciliation is they will stop all this brouhaha whatever against the yung mga batuhan nila na Duterte versus Marcos, and Marcos versus Duterte, whatever. Sumingit pa ngayon si De Lima, saka si Joke, you know what? Ang point ko lang dito is alam niyo naman nyo to nasabi na to sa ibang vlog, no? Ano ba tawag doon? May term sila nasusuka na kami sa politicking. Yung taong bayan, sukan-suka na. Okay? Hindi na sa pro Duterte o pro Marcos Ang point namin, itigil na lang nyo. Itigil na lang nyo. Kasi naapekto na yung mga negosyo namin. Diba? Mahina real estate. Mahina upahan. Doon sa mga nakikinig na may pera, buyer's market ngayon. Ang dami nagbibenta below the valued price. Dito lang sa Knightsbridge, meron dito 3.5 million net. Okay? Ang value rito 7 million. Poblasyon Makati. Okay? Then meron dito 15 million penthouse, 2-bedroom, prime unit. Ang ganda ng view. Fully furnished. It's now being sold at 9.8 million from 16 million assessed value. Anyway, and then even pati mga tourist na apektuhan, pati yung mga hindi na pupunta yung mga turista dahil nga wala ng peace and order, tapos kasiraan na marinig mo sa news. Ba't ka pumunta Pilipinas? Ang gulo-gulo. Di ba? Ngayon naman, kala ko tumigil na. Putak ina, araw-araw hindi kayo naubusan. Hindi kayo naubusan ng gagawin. Putak ina. Ngayon naman si Tebes, kinidnap nyo, binalik nyo rito. I mean, hindi sa gusto, ayoko si Tebes ma-extradite, pero sana inantay niyo muna na diba? Yung para ba kala ko reconciliation tapos dadagdagan na naman yun ng issue. Divisive issue si Tebes. Actually, wala akong pakialam kay Tebes. Okay? Wala akong pakialam kay Tebes. I don't know his case, so I'm not allowed to give my opinions on it. Ang alam ko lang, political, may pinapatay, yung kabilang kampo. I'm not really sure kung what happened there. Kung pinapatay niya talaga o hindi. Wala na akong pakialam doon. Hindi ko na, hindi ko na sagot yan, no? Bakit ako magbibigay ng opinion na wala naman ako alam? Sana ganyan din yung iba. Ang dami-dami nagko-comment doon, nagla-live sa NBI. Yung para bang, oh my God.
hindi ko na alam. Hindi ko na alam gagawin ko. Minsan talaga para bang, ando pa rin yung point ko na to prove na, hoy, malakas ako. Hoy, matalino ako. Magaling ako. And yet, there are times gusto ko nang sumuko sa Pilipinas. Ay, nako. Di ba mag-open nga ako ng record bar ko? We are gonna go live this coming Sunday, no? Meron na ako auctioneer, no? Meron akong host. So, I don't really know anymore. Buti naman napapaupa ko na yung mga ibang units ko. Well, siguro naman kasi with the price and then with the value that I put on that with the renovation, na 200,000 yung nagastos ko doon, no, for the renovation. But still, it's not enough, you know, in terms of the income wise. And baksak talaga, I don't know, with the real estate talagang walang namimili, lahat nagbibenta. Lahat nagbibenta, okay? And then yung nagbibenta naman, ayaw mag-plateau. Yung para bang, alam mo, what is the equilibrium of the market, no? A sale happens when the demand meets the supplier. So, ganon, no? Pero pag ganyan, walang matutuloy na deal. Because eto, naghahangad ng malaki presyo, eto gusto bilhin at a certain price. Okay? So, ang tanong naman natin is, may pera pa bang hawak ang publiko? Siguro yung mga ibang politiko meron. Yung mga kumita sa eleksyon. Pero ilan lang yon, di ba? Ilan lang yon. So, majority are, I don't know. And then, I don't know when the politicking will stop. I'm sick and tired of it. You know. Pro Duterte or pro Marcos, whatever. You have to stop. Kung gusto nyo, mag-boxing ring na lang kayo. Magpatayan kayo at manunood kami. Yon. Pero yung dinadamay nyo, pinapahaba nyo yung laban, naapektuhan na kami. Okay? Naapektuhan na kami. Naapektuhan yung negosyo, naapektuhan yung dapat kong gawin, yung dapat ko i-organize, hindi natutuloy. Tapos eto, the EDSA coding, merong uneven scheme, tapos may centralized number coding. Trial daw sa June, tapos gagawin yung Guadalupe Bridge. Oh my God. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko alam kung ako lang nakakaramdam nito o kayo rin. No? Hindi talaga, talaga hindi ko alam. Okay, let's talk about, okay, tapos ako kita, no? Wala akong pakialam doon. Ang point ko, wag nyo na i-sensationalize. Hinuli nyo, wag na kayo magpalabas pa. Tapusin nyo yung kaso. Di ba? Oh my gosh. Tapos tutuloy niya impeachment. Na alam ko hindi matutuloy. Pero meron pa rin niya salita na salita, matutuloy, dapat matuloy, whatever. Matuloy man o hindi matuloy, gawin nyo. Okay? Tangina, make up your mind. Yung mga senators, please, ngayon pa lang dapat, sabihin nyo na kung tutuloy nyo o hindi. Para tumigil na.
Lahat aabala eh. Ano feeling nyo kayo sa center of attraction? Mga politiko? Paano yung taong bayan? Paano kami? Wala na kami lahat pera. Dahil sa putang inang bangayin nyo. Ang ina, hindi nyo naiisip yung mga naghihirap dyan. Tapos ang dami pa kumakalat na ano ngayon, na sakit. Monkeypox, yung COVID, na bagong variant. Dami. Oh gosh. Binaha ang Mindanao. Alam mo, sabi ng iba, buti nga sa inyo. Kasi binoto nyo Duterte. Tama ba yun? Tama ba yun? Eh kung kaya yung binaha. Nung binaha ang Camarines Sur, Norte, kay Lenny, okay lang ba sabihin nyo, mabuti namatay kayo lahat dyan dahil makaleni kayo? Tanginang yan. Dahil pinoprotektahan nyo yung putang inang idolo nyo, sabihin nyo, mamatay kayo lahat dyan? I'm sorry to say, I have to change topic. Kasi hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kaya hindi ilabas eh. Dapat nga, nagpaplano kami ng pagdalo kay Nora Honor. And eto mga punyeta, mga putang ina nyo, mga politiko kayo. At mga fanatic kayo. Ginugulo nyo ang taong bayan. Kailangan namin nakatahimikan tapos ay eleksyon. Tapos ay eleksyon, putang ina, tapos ginugulo nyo pa rin. Nagsalita na yung taong bayan, eto na. Diba? Tarkes. Alam mo, minsan, we have two choices. Makinig tayo or hindi tayo makinig sa balita. Ayaw mong ma-depress, ayaw mong ma-anxiety, huwag ka manood ng news. Pero pwede ba yon na hindi ka manood ng news? Eh, maapekto ka sa EDSA pa lang eh. Diba? Hindi ka makinig. Eh, paano yung mga investment mo, mga stock market mo? Putang ina, kung may kudeta. Oh. May kumakalat na kudeta. Tingin nyo, di kami mababahala. Hindi ka... si General Torre, 2-star general, binaypas nyo. Binaypas nyo yung mga 3-star. Sa police, sa PNP. Ano feeling nyo, that will not create an unrest? At tapos sabihin nyo, no, mga professional naman yung mga military saka mga police. They will not do that. Ikaw kaya i-bypass ko. Ano mararamdaman mo? Di ba? Ako lang nga sa trabaho ko eh. Nababypass ako eh. Nagagalit na ako. Di ba? May inapoint na pulpol. Di ba? Alam ko mas magaling ako doon. Nagagalit ako. Yan pa? PNP? Oh. Hindi ako sa against kay Torre. Okay? Ang point ko is, bakit itong administrasyon na to, putang ina, ang galing nyo mag-create ng instability. Instability? Hindi, instability ba yun? Whatever. Instability. Ba't ang galing nyo? Hindi kayo naubusan. Hindi kayo naubusan. Talagang gusto nyo pabaksakin yung administrasyon nyo. Dali nga. Okay, let's continue after a freaking call. Sa trabaho namin, no? Pera pa yan. Ang dami mga problema, no? Anyway, so, wala na akong magagawa. Talagang nagmumura na ako. Dahil nga, sa katangahan, di ba?
katangahan ng maraming tao sa gobyernong to, yung opposition, lahat. Okay? Yung mga panatikong pulpul. Di ba? Alam mo yung mga panatiko? Ibig sabihin panatiko kayo, wala kayong sarili panindigan nyo. Okay? Google nyo what's a fanatic. Okay? Google nyo what's fanaticism. I don't need to Google. Do your fucking work. Diba? Tayo na may Google na nga, diba? And yet, you cannot define yourself. Yun lang kinainis ko eh. May Google na nga eh. And yet, you cannot. Tanga pa rin kayo. Tanga pa rin. Ang dami pa rin tanga. Diba? Yun ang kinagagalit ko. Babalik na naman ako sa alam mo, escape ko doon. Siguro talaga ang Diyos, tinakda kayong maging tanga. At mamamatay kayong tanga. Or mamamatay kayong korap at magnanakaw. Di ba? Wala na akong magagawa doon. Or kaya, tinakda ka para ikaw ang ipako sa krus. Or iparada ka sa luneta. Okay? Or ikaw yung tinakda na para mura-murahin araw-araw ng mga tao sa social media. Do your thinking. My God. Alam mo, minsan, may matatalino dyan, pero putang ina, kabobohan nyo, lumalabas pa rin, ha? Alam mo kung bakit? Sa katigasan ng ulo nyo. Yung pride nyo, yung ego nyo, sa kayo safety zone nyo. You don't wanna get out of it. Ayaw niyong lumabas doon sa safety zone nyo. Ayaw niyong matuto. Paulit-ulit yung mali nyo. Ilang years na paulit-ulit. Ako rin, may mali ako. Alam mo kung bakit? Up to now, naiinis pa rin ako sa mga tanga. Na dapat hindi. Dapat iniintindi ko na lang yan. Dapat tinuturuan ko na lang sila. Pero napipikon pa rin ako dahil it's affecting other lives. Ako okay lang. Problema, tinatamaan yung mga tao, lalo yung mga middle class at yung mga mahihirap. Ako mabubuhay ako kahit magbombahan kayo sa Malacanang. Okay? Paano yung mga walang alam, yung walang pera? Paano mabubuhay yan? Yung mga minimum wage. Tapos sasarado nyo yung EDSA. Tapos may number scheme. Di ba may number scheme? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may odd-even scheme. Ano yan? Paano kung hindi nakapag-aral yung tao ng odd-even? Bumagsak siya sa mathematics. Hindi niya alam kung ano yung odd numbers. Ano ka sabi? Ano ba yung mga odd numbers? Yan ba yung 3, 7, 11? O, ano yun? Kung talino kayo. Ano yung number 3, 7, 11, 13? O, ano yun? Okay? Alam mo, minsan mahirap. Mahirap, mahirap yung situation ko na nakikinig ako sa balita. But I have to know because it will affect my business. As a real estate ako. As a stock market ako. And ngayon, I will go into retail selling my records and CDs. And I have a resort. Paano kung di makikinig ng news? Sasarado niyo EDSA. Di ba?
So, it will affect the tourism north and south. Naisip nyo na ba yon? Sino nga pupunta sa Zambales? Sino nga pupunta sa Baguio? Sino nga pupunta sa Batangas? Sino pupunta sa Laguna? Di ba? Isipin nyo, okay, ito isipin nyo yung mga Grab drivers. Naguhulog yan ng kotse nila buwan-buwan, amortization. At ang panghulog nila ay kinikita nila sa Grab. Ngayon, hindi sila makakabiyahe 4 times a week. No, 3 times a week lang, sorry. The linggo, pwede lahat. Pero ilan na sumasakay sa linggo? 3 times a week. Tapos meron pa yung isa yung color coding mo. Right? Ngayon, paano ngayon yung Grab na i-implement mo na sa June? Paano yung algorithm? Naisip na ba nyo may algorithm system yung Grab at yung Google Maps? Lahat dyan nakasalalay. Not only Grab. Pati yung mga angkas, yung mga joyride, lahat yan, naka-algorithm yan. Kung magkano yung singil, magkano yung ganito, ano yung pwedeng daanan, ano yung hindi pwedeng daanan. So maaaring sasakay ka ng Grab, 300 pesos, pero yung biyahe mo 3 oras papunta Quezon City. Dahil sa traffic, sarado yung Guadalupe, tapos sinirepair yung EDSA. Oh my gosh. Naisip na ba nyo yung paano yung mga angkas? Paano kikita yung mga tao kung hindi sila pwede sa EDSA? Oh God, iniisip nyo lang sarili nyo. Hindi nyo iniisip yung mga maliliit na tao. Kaya ako nagagalit. Ako okay lang eh. Kaya ko hindi lumabas ang bahay. Eh mga mahihirap. Paano sa call center? Pagpasok mo kinabukasan, hindi ka na pwede lumabas. Dahil yung opisina mo nasa EDSA. Oh God. Anyway, natatawa na ako sa katangahan. No? Sa katangahan ng lahat. Lahat ko. Not only this admin, but also the people, the fanatics, the Dutertes, lahat. Kasi you are not contributing to the society. Lahat inaano nyo para kayo yung makinabang. Wala na kayong pakialam doon sa mga tao sa palengke. Okay. Soft spot ko kasi pag may nape, isipin nyo kayo mga panatiko. Kayo ang gumugulo sa social media. And in return, totoo na influensyahan nyo yung mga politiko. Sinusunod kayo. Okay? Pero I will start from you. Bago kayo magkalat ng balita, bago kayo umatake sa mga gobyerno, bago kayo sinasabi nyong lumabas na kayo, maging magsika na kayo, okay? Hindi nyo ba naisip paano mabubuhay mahirap? Kayo mga vloggers kayo, kumikita kayo sa views.
Yung ibang vlogger nga nandoon sa abroad, katulad ni Maharlika. Pero si Maharlika minsan naisip niya, ay putang ina, paano kakain yung mga tao sa palengke, yung sa mga nagtitinda ng sigarilyo. Oh my God. Bago kayo mag-vlog, isipin nyo kung nakaka-contribute kayo sa society. Kung makikinabang yung si ano doon, si Juan de la Cruz doon na mahirap, how will it affect them? Right? Tangina parang feeling nyo kasi masaya ako atakihin ko si Duterte. Masaya ako atakihin ko si Marcos. Tangina nyo. Wala akong kinakampihan, pero putang ina, ginugulo niyo tao. Ginagulo niya yung sambayanan. Tangina, di ba? Lahat ginagawa nyo. Ngayon, eto naman si Marcos, gustong bumawi. Pagawa ito, pagawa yan. O sino apektado ngayon? Taong bayan na naman. Kasi nagmamadali siya. Ayusin yung EDSA, ayusin ganito, ayusin yung ganyan. See? Nakita niyo yung chain reaction? Okay? Nagsimula doon sa isang maliit na comment. We're going to the doldrums, you know. Mas payag pa nga ako magkutita na lang. Military takeover. Because nobody in the government, nobody except probably Marcoleta, has the brain and the capacity to think about the middle class and the lower class. Wala. Ang poprotektahan natin dapat, yung mga mahihirap, yung mga middle class, yan ang dapat priority natin. Hindi yung kailan yung politiko nyo, inaangat nyo, yung ganito, may kaso yan, ganito, ganun. Jesus. Hulihin natin si Tebes. Edi national headlines na naman tayo. Pinagtatawanan na naman tayo ng Asian neighbors. Bakit? Ayan hinuli si Tebes kapalit ng endorsement kay Timor-Leste para mag-join ng ASEAN. Pinagtatawanan na tayo ng ASEAN. Anyway, I really, marami pa akong sasabihin, pero I think that's it, no? In general. Minsan gusto ko na magbakasyon na lang. Minsan gusto ko na magkulong to sa Subic. Alam mo, after this, yung selling event ko, dun muna ako. Tapusin nyo muna yung gulo nyo. Di ba? Kung matutuloy impeachment, di matutuloy impeachment. Kung magkukudeta, malakas ang ugo ng kudeta. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya parati may rigudon sa AFP saka sa PNP. Ang binoto nga ng mga military saka mga pulis, Duterte, di ba? Yung absentee voting, straight Duterte. So, ano tingin nyo? They're satisfied with the admin? And to the admin naman, okay, tingin nyo gusto ko magkudeta? Hindi. Ang point ko kasi, kagagawan nyo to. Bakit ba lahat ng action nyo, ano tawag doon? Yung ikasisira nyo.
Ewan ko sino nag-advise sa putragi sa palapira si Duterte sa Hague. Kaya kayo natalo eh. Sino kaya advisor? Ang bobobo. Tapos ito si Clearing. Na-missing. Yan ang spokesperson nyo. Na every time magsalita, minumura kayo. Gusto nyo yan, adik yata kayo sa... Gusto nyo, minumura kayo eh. Remember, the failure of this government will also affect us. Okay? Kaya hindi ko pwede ipagdasal na bumaksak ng gobyernong to. Common sense lang yan. Unless gusto nyo maging Myanmar. Mag-google na lang kayo kung hindi nyo alam kung what happened to Burma. Okay? Google nyo. Umanot kayo YouTube. Para naman may malaman kayo. Hindi kayo dat kayo. Alam mo, Stebes, dapat makulong yan eh. Ba't hindi nakahankap? Ba't ganyan? Oo, taragis kayo. Ang point ko, putang ina nyo, may buhay ba kayo? Di ba? Anong pakialam nyo kung hindi nakahankap or nakahankap? Bakit? Ikabubuhay mo ba yon? Kikita ka ba ng pera doon kung nakahankap siya? Stupid. Daming bobo. Tang ina. Bottom line is, we have to protect the poor at yung mga regular na manggagawa dahil sila na apektuhan ng kabubulsitan nyo, politiking, lahat. Baksak ang real estate, walang turista, kinikidnap yung mga mayayaman. Sino mag-i-invest dito? Wala na nga foreign investment, walang foreign investor. Baksak ang stock market. Alam mo, nag-ano ko yung memory. Alam niyo ba, yung 6,000 index ng stock market natin, ano pa pala yan, 2017, 6,000 na, hanggang ngayon 6,000 pa rin. At nangangani pa maging 5,000. A lot of us are guilty, including myself. Okay? Totoo, nakisawsaw din ako sa politics. Hindi ako nagmamalinis. Pero tigil na natin. Tapos na po ang eleksyon. Huwag na kayong makigatong sa social media. Tigil nyo na yan. Yung mga vloggers, alam ko kumikita kayo dahil sa views. Pero at the expense of the Filipino people. At the expense ng mga mahihirap. Kaya mga mahihirap, di nyo napunan nung nagkakalye survey kayo. Galit na, di ba? Sino boto mo? Duterte o Marcos? Di ba? Yung para bang talaga busit na. I have to work extra harder. Kaya hindi na ako nakaka-vlog rin. Kailangan ko buhayin yung sarili ko. And yet, this is what's happening. Impeachment, Tebes, kudeta. Oh my God. Hindi na ba tayo naubusan?
Kala ko tapos na eh, after the election. Hindi tayo naubusan. Pasensya na sa mura ko. Hindi ko na kaya eh. May God help the Philippines. Over politicking. Sukan na ako. Over na kayo. Yung mga diehards, Duterte diehards, Marcos diehard, Dilawan diehards, pwede tumigil na kayo. Tapos magrereklamo kayo, wala kayong makain, nangungutang kayo. Putang ina, kagagawan nyo yan. Dahil pinagsasabong nyo yung mga politiko. Ginagatungan nyo. Pera pa yung mga disaster nangyari, mga baha, lindol. Alam nyo yung lindol, yung mga faults are all active globally, not only the Philippines. So a global major earthquake and volcanic eruption can happen this year. Kung sana pinofocus nyo doon, di ba? Ano gagawin natin pag nangyari yon? Paano tayo mabubuhay? Paano yung coordination? Mawala internet? How will we communicate? Radio wave? May radyo ba lahat? May flashlight ba kayo lahat? Anyway, I guess only few people will listen, no? Yung mga katangahan ng mga tao, sabi nga ni Christ, there will always be poor. For me, there will always be the tanga at the mga bobo. Ruining society. Yung tanga bobo, hindi sabihin mo walang pinag-aralan na. Hindi. Kayo, yung matitigas ang ulo, na paulit-ulit, at sinasamba nyo, yung mga idolo nyo. Di para totoo pala yung kay Moses, na sinamba nila yung mga idolo nila, di ba? From the mountains. Sinasamba nyo yung mga idolo nyo. Kulang lang iaalay nyo yung buhay nyo doon. Di alay nyo, pakamatay kayo. Alay nyo kay Duterte, alay nyo kay Marcos, alay nyo kay Lenny. Worth it ba? I think that's it for now.